Yan, good afternoon mga buddy, good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat at ito na naman ako sa buddy at nakakaisip lang ako ng content mga buddy gawa ng medyo marami-rami kami dito sa Ka-Business Family at ito naman ay may pahintulot ni Sir Ka-Business at syempre tatanungin ko rin si Sir Ka-Business nito at saka sila Papa din. So ito naman ay ano lang, simpleng tanong lang pero gusto ko rin malaman yung mga saloobin o mga opinion ba. Dito ay wala namang tamang sagot at walang maling sagot dito. Lahat ay tama. Depende yan sa opinion ng aking matatanungan. At syempre, unahin ko si Boss Ranger, syempre. Kasi napaka-special na taong to mga buddy. Kasi marami tong experience. Boss, ang tanong ko sa'yo, Boss. Kung ikaw ang papipiliin, ano ang pipiliin mo sa'yo? Diskarte o diploma? At bakit? Parehong mahalaga yan, boss eh. Hindi, isa lang boss. Isa lang. Yung base na experience mo na para may magkaroon ng aral yung ating mga kabady. Alam mo kasi, yung edukasyon, kailangan mo yun para sangkap kasi yung diskarte yun eh. Hindi mo magagawa ang diskarte kung walang edukasyon eh. Pero ano yung pipiliin mo doon? Diploma o Diskarte pa rin. diskarte? Excuse mo na boss. Oo, so ano problema? Ikaw pa ba? Kasi baliwala ang edukasyon mo kung walang diskarte rin. Diskarte sa'yo. Pero yung diskarte mo, habang dumidiskarte ka, natututo ka eh. Yung edukasyon kasi araw-araw nangyayari sa buhay ng tao yan. Araw-araw yung pag-aaral eh. Araw-araw na-develop ka, araw-araw may natututunan ka. Ganyan ba yan? Kaya ano pa rin yung diskarte? Diskarte talaga ang una. Base sa sa naging experience mo sa buhay mo, ano yung mas nai-apply mo? Diskarte. Diskarte. Kasi marami akong trabahong pinasukan na di ko alam sa simula. Pero pinasok ko ng isang trabaho na hindi ko alam kasi ang prinsipyo ko noon, ang trabaho ngayon matututunan ko pag andyan na ako. Ang importante sa sitwasyong nag-a-apply ako, makuha ko yung trabaho. Ganoon ako. Kaya diskarte talaga. Pag andun na ako, saan ako pinag-aaralan yung trabaho? Ayun. Ito sabi ko nga mga buddy, walang tama at maling sagot dito. Ito ay base sa mga naging experience ng nila. So marami kami dito mga buddy, so isa-isa natin. So andito na kami lahat, nandiyan si Boss Bornok at si Boss Bay. Bay, tanong ko lang Bay, sa'yo, para sa'yo anong mas pipiliin mo para sa'yo, diploma o diskarte? Para sa akin, yun dalawa. Isa lang, pipiliin mo. Mahilig ka talaga dumalawa. Isa-isa Base lang. dun sa base dun sa naging experience mo sa buhay mo. Ano ang mas dapat na kailangan mo? Diskarte. Diskarte. Yes. Bakit? Tapos na. Bakit diskarte? Sa akin kasi di ako nakapagtapos kaya walang diploma. Diskarte talaga. Oo, diskarte. Pero kung may chance ka, kung kunyari, babalik natin, magkakaroon ka ng chance na pagpipiliin. Mag-aral ulit. Oo, basta nagkaroon ka ng chance. Diskarte o diploma pa rin? Diskarte pa rin. Diskarte pa rin. Bakit? Kasi paano naman kung may diploma ka naman, wala ka naman diskarte. Para sa'yo, ano ba yung diploma? Para sa'yo, ano? Yung di ba yung diploma yung, mag-graduate ka. Di ba yun? May mga graduate kasi walang diskarte, wala din no. Tambay lang, hindi ginamit yung natapos. Pero meron namang mga hindi nakapagtapos pero diskarte na. Bye po! Ay, Ayan si Boss. dito ko lahat Oo, andyan May meeting po. Ay, Ayan si Boss. ito pa mga buds. Mga buds. Mga buddy. Labas-labasin na natin, Boss. Nag-vlog pala. Hello po. Diploma o diskarte? Damay na, damay. Damay na. Ito, papakinggan natin ng Ito. Ito, bossing. Diploma o diskarte. Teka, sino bang... Nahuli Tapos na ba? Tapos na sila? Tapos na sila, Boss. Isa lang, Boss, isa lang. At saka Sana po bakit? pipili, sasagutin. Diploma o diskarte? Magandang topic. Ano? Gandang content. Ano? Saan i-upload dyan sa YouTube channel ko? Apo! Thinking body muna tapos sa official. Well, ang ganda at interesting, ano. Siguro, bago ako sumagot, gusto ko kung nandito sila lahat para marinig nila. Tama. Apo. Kasi, Isa na lang, no? para may share ko rin dito, unang-una, syempre, dito sa pamilya natin. Kasi itong mga tamad manood ng vlog yan eh. Kaya kung halimbawang hindi nila marinig, baka hindi nila ito panoorin. Apo. Oo nga, mababaliwala. Oo. So, asa yung iba?
Ito, nandito yung iba. Alam nila, alam na ng viewer natin. Si Kuya Bornok, boss, hindi pa siya, patapusin mo na siguro sila lahat. hindi pa siya sumasagot tsaka si Kuya Boogie. Pang pinari. Ako? Kaya, anong mas prefer mo o mas kailangan mo o ano sa tingin mo ang mas importante? Diploma o diskarte? Sa akin, diskarte. Diskarte. Kasi ang diskarte, pag may diskarte ka, kahit saan mo isabak yung sarili mo, alam mo yung gagawin mo. Hindi ka mapag-iwanan. Pag may diploma ka naman, may diploma ka nga, dahil umaasa ka, makakapasok ka kagad. Asa ka ba na matatanggap ka kagad? Ang galing din. May Ang point. diploma kasi, karangalan yan. Karami. Karangalan na may tinapos. Pero kung wala kang diskarte, wala din, no? Kung wala kang diskarte, wala. Hindi ka siguro sa diskarte kasi kahit ano pwede. Kasi sabi ko kanina, may mga tao Masaya ka na rin eh. tapos, pero walang diskarte, wala din, no? Yung mga tapos, umaasa lang din yan eh. Umaasa lang. Tama. So, diskarte sa'yo, diskarte. Diskarte ako kasi madiskarte tayo eh. Yeah. Kahit Si Kuya Boogie. Kahit saan makarating. Diskarte talaga yan. Oo, Sa galing. akin, although kahit pa paano nakapag ako ng diploma eh. Pero diskarte pa rin syempre. Diskarte pa rin din. Bakit Kuya Boogie? Yun nga, pagka diskarte kasi, kahit anong gawin mo, pwede mong pagkakita, lahat ng pwede mong pagkakitaan basta madiskarte ka, Pasok na. kikita ka talaga. Kasi yung diploma, parang wala din ng diskarte yan. Para magka-diploma. Mm. Oo, ang galing. Ang galing na. Tama yan. Kaya ganun talaga, madiskarte ka sa buhay para umasenso ka. So, diskarte din sa'yo. Ang galing. Ang galing. Ang galing ng mga sagot nila, boss. Diskarte. Ang galing ng mga sagot nila. Si Intoy pala, si Intoy. Ha? Diskarte. Ay, ayan, si Kayla. Ano siya Ano sabi? Kayla? Ano sa'yo, Kayla? Diploma o diskarte? Diploma. Diploma. Bakit? Kasi diploma, di mo magagamit mo yun pang... ano nga ba yun? Ano yung trabaho? Ganun. Apply trabaho. Ano yung trabaho? Oo. So, ang Pero galing. diskarte, yun na rin yun. Kasi para marunong kang magdiskarte ng pamumuhay. Pero kung papipiliin ka, Ate Kayla, isa lang. Diploma o diskarte? Diskarte. Diskarte din. Diskarte. Ang galing. Si Mama Ikaw, Sam. Mama Sam. Diskarte, yun yung pinaka-importanting mahalaga sa buhay ng tao. Diskarte. Yes. Bakit, Mama Sam? Siyempre, yung, pag mag-diskarte ka, madali ka makapaghanap ng trabaho. Kikita ka. Tumayo sa sariling paa. Paano yun, Mama Sam, kung hahanapan ka ng diploma Ha? sa trabaho? Madiskarte ka lang, pero hinahanapan ka ng diploma. Paano yun? Mag-apply ako sa iba. Mag-apply sa'yo. Eh, siyempre, madiskarte nga siya. Marami naman ma-applyan dyan eh. Diskarte lang. Pag walang diploma. Pero sa kanya high school ka lang, walang diploma. Kumbaga kay Mama Sam kasi, very specific yung yung sa diploma sa kanya. Dapat talagang tapos. Kasi sabi nga niya, kahit second year high school ka lang, wala kang diploma. Diba? Hindi ka makakapaghanap buhay kung wala kang diskarte. Tama, ang galing. Ayun, ang 3Ms. Yan, si Jun. Jun, diskarte o diploma? Sa akin, diskarte. Bakit? Kasi sa panahon naman natin ngayon, 'di ba, maraming namang mga nakapagtapos at saka may diploma, pero dahil sa kulang sila sa diskarte, syempre wala rin silang trabaho, 'di ba? So, importante pa rin, lamang pa din. Although ano naman talaga, advantage naman talaga yung may diploma ka. Kaso nga lang, sa panahon kasi natin ngayon, hindi lang naman kasi yun yung importante, hindi lang naman diploma ang importante, kundi diskarte talaga na maghanap ng trabaho, ganyan. Kasi yung iba naman na may iba namang employer ba yun? Na
tumatanggap naman sila kahit walang diploma eh. Mga Di ba? undergrad na. Oo. Di ba? So, diskarte po para sa akin. Yun. So, Lupit na sumagot na. halos Parang lahat nakuha mo discard. yata sa amin yan lahat. kay Nika. Si Nika naman. Next, diskarte o diploma? Para sa akin. Mm. Para sa Hindi, akin. para ganun bro. Di po, para sa akin kasi pareho naman sila importante, di ba? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Pilit. Diploma, Kasi diskarte. pag diploma kasi, kapag nakapagtapos ka kasi ng pag-aaral, parang kaya mo parang ano kasi sarili mo na proud ako kasi may diploma ako ganun. Di ba meron kasing tao na kapag hindi nakapagtapos ng Minamata. minamata ka po ng ibang tao kapag hindi ka nakapagtapos. Pababa yung tingin sa'yo. Yun, baba yung So, tingin. bali sa diploma ka? Sa diploma po, pero diskarte pa rin. Wala ba? Basta. Balimutin. Parang po, parang Hindi, isa lang. Isa lang. Ang piliin Isa ka. lang. Oo. Pinakaano sa'yo, pinakamatimbang. Diskarte din. Oh, Kasi kahit wala kang pinag-aralan, basta madiskarte ka sa buhay, pwede kang yumaman. Ayun. Mapahabol din. Pwede po kayo ng kutsinta. Yun yung diskarte talaga. Yun yung diskarte. Pwede po bang ito po, 10 lang po isang slice. Kaya pa, Yan, diskarte. diskarte. Yan po ang tinatawag na diskarte. Ito lang yung Anong pangalan mo, ma'am? Aling Marigold po. Ay. Ako nga pala si Mang Emerson. Nice to meet you po, sir. Parang nabibinatata na talaga. Antimano dali. Bili na po kayo, sir. Pwede ba Magkano ba yan? 10 lang po. Ilan pa lahat yan? Nasa worth 500 pa po yan. 500 pesos lang? Opo. Pwede bang Ano po yun? pwede bang pakiyawin ko na yan pero may ipapakiusap lang sana ako. Ano po kung yun? Ay. Uy, kinikilig ako. Pwede bang Hindi na po kuya, dyan na lang po kayo kuya. Ano po yun kuya? pwede bang sumama ka sa akin? Sir, doon na lang po ang kutsinta po Magmimerienda ninyo. lang tayo sa sa Labas. gusto. Sir, kutsinta na lang po ang bilhin nyo. Huwag nyo na po akong sama dyan. 10 lang naman po to, sir. Puto. Bakit may nagmamay-ari na ba ng puso? Meron na po. Si Kabisnes po. Noy. Oh, no. Meron na. Ay, kabisnes! Idol ko yun eh. Kabisnes, nagbibiro lang ako. Kayo ba si Ma'am Kabisnes? Hindi po. Mrs. Kabisnes? Opo. Si Aling okay. Marigold nga po ako. Ayun Sir Kabisnes, joke lang yun ha, at saludo ako sa'yo. Idol Sir, kita. oh. Ay, lalagyan po po iba ng ito ng ng Lube. Opo. Lubi. Nga pala may talong si Thinking Buddy. Ano po yun? Diskarte daw ba o diploma? Lahat sila ay sumagot na. Diskarte po. Diskarte. Kasi po ako hindi ako nakatapos eh. Pero mas maganda rin kung may diploma. Pero kung meron ka naman diploma, kung hindi ka naman madiskarte, wala rin mararating, di ba? Ang ganda niyan, hindi ka nga nakapagtapos pero nasa diskarte ka naman. At meron kang nasa isip mo yung yung bang kailangan mong mabuhay. So kailangan mong dumiskarte, makipag-usap sa dapat mong kausapin. Yung marunong kang makihalubilo, basta yun. Alam niyo na po yun. So, diskarte talaga. Diskarte din, Basta diskarte diskarte talaga. po. Panalo na kami. Pero dito mga buddy, wala pong tama at maling sagot dito sa sa tanong kong to sa kanila. Ito ay base kasi ito sa mga naging experience nila. Pwede mo ito utang, ma'am? Pero mas maganda pa rin yung nakapagtapos. Kasi kung nakapagtapos ka at may diploma ka at pinagsabihan mo yung diskarte, mas maganda. So, ang ibig sabihin po natin, hindi po namin in-encourage yung iba mga buddy na hindi na mag-aral o hindi namin sinasabi na okay na kahit walang diploma. Ito ay kanya-kanyang lang, base sa mga experience nila. So, maaaring maraming magsasabi din o magko-comment yan na diploma kasi, di ba, para magkaroon ka ng title. Kung baka sinasabi kanina si Kuya Bornok, title daw yun kasi yung diploma. So, hindi ibig sabihin na sinasabi namin diskarte, hindi na kayo mag-aaral o hindi na kayo mag-a-attain na magkaroon ng diploma mga buddy. Kailangan pa rin yun. Kailangan, mahalaga talaga yung diploma rin. Oo.
Kasi nga sa mga tulad natin mga hindi naman tayo mayaman, ang laging pangaral ng mga magulang natin, mag-aral kang mabuti dahil wala akong ibang may papamana sa iyo kundi ang pag-aaral mo makapagtapos ka. Dahil magagamit mo yan pag wala na kami. Tama, tapos sasagot yung anak. Nay, alam ko naman yun, kaya dumidiskarte ako eh. Diskarte pa rin. Diskarte pa rin naulog. Kaya pareho importante. Mahalaga pareho. Hindi lang siya importante, mahalaga talaga. Pero mas matimbang ang diskarte. Diskarte talaga. At syempre mga buddy, napakinggan na natin yung mga opinion ng mga kapatid kong kagwangs. Ayan, 3M's tsaka kay ate. Si ate nasa loob na. Syempre, lulubos-lubusin ko na. Hindi ako papayag na hindi ko rin makuha ang opinion ng isang Mr. Ka-business. Syempre. So, eto siya mga buddy. Ayan. Ay, bilis na sa akin. Tatakas yata. Hilutin. Sasamahan ko lang po si Kuya sa loob. Diba, ang ganda ng topic At halos lahat ng narinig ko kanina, ang kanilang sagot ay diskarte. So ang tanong ngayon, so yun ang nila kalimitan. So kumusta naman kayo ngayon? Doon sa sinasabi nyo diskarte. Kumusta ang kabuhayan ninyo? Magandang tanong yun mga buddy. Ikaw, boss? Sa akin kuya, yung sa diskarte ko, yung diskarte... hindi muna saklaw yung nandito kayo sa business family. Yung Kumusta yung kabuhayan nyo? Diskarte ka mo di ba? Kumusta yung kabuhayan nyo nung wala pa kayo rito sa business family? Dahil sa ang inyong mga sagot, halos pare-parehas diskarte. Kumusta yung epekto, resulta nung sa inyong pananaw ay diskarte? So, kumusta yung kabuhayan ninyo? Yung sa diskarte ko kuya, yung dati nag-aaral ako, tapos trabaho, diskarte ko nun, bumiyaya ko ng sidecar para mapunuan ko yung pangangailangan ng mga kapatid ko. Tsaka yung diskarte nung hanggang sa naging tracking, tuloy-tuloy lang hanggang yun lang ang diskarte para makakain lang paulit-ulit pa sa maghapon. Kuha yung pang isang linggo. Maitawid ng pang-araw-araw. Yung diskarte ko doon. Salamat kay Burnok. Next. Tika, vlog pala ba? Oo, sa akin to kay Kan. Next ko na kay Reggie. Sa YouTube. Yun nga po. Nag-diskarte. Nag-loading po. Hindi, mga buddy, kasi nung nagsalita si Kuya, parang ang daming napaisip no? Oo. Nga naman kasi. Oo nga, biglang Excuse me boss, may nagtawag sa akin boss. Diskarte mo Hindi kasi mga buddy, yun nung nagsalita si Kuya Ka-business, maraming napaisip. Kasi doon, napunta kasi, ako din napaisip din ako. Sabi ko na napaisip. Kasi hindi pa naman ako sumasagot Hindi kasi yung tanong ni Kuya Ka-business, napapanahon yun. Kasi hindi mo masasabi o masasagot yung isang bagay kung walang naging resulta sa'yo, kung ano yung naging resulta sa'yo. Kaya napakaganda nung sinagot ni Kuya Ka-business na may tanong siya kamusta naman kayo ngayon? Doon napaisip ang lahat. Si Reggie napaisip din Napakalalim po ng pinakabagsakan ko kasi kanina talagang diskarte yung gusto mo, di ba? Hanggang ngayon po, doon pa rin ako, diskarte pa rin ako. Nga lang, sa buhay ko po, sa karanasan ko, although nandun naman ako naka-ST ko sa diskarte, pero ang kinalalabasan po, yung makatawid lang sa araw-araw. Ngayon ko na-realize, nung sa sinabi ni Kuya na, oo nga kulang ako sa tamang kaalaman sa discarding ginagawa ko sa bawat bagay na pasukin ko. Yung sapat na kaalaman kailangan. Pero sa tingin mo, dapat pa bang tinanong natin si Kuya? Dapat. Para malaman din natin yung kakulangan. Ikaw ba medyo... Ikaw may kasalanan Tinanong pa natin. Kasi iba yung mga buddy. Iba kasi talaga yung... May kanya-kanyang kaming kaisipan, pero yung lalim talaga. Makikita naman sa mga sagot natin. At syempre, iba yung lalim ni Kuya Ka-business. Ako man din na ako yung nagbablog nito, hindi ko naisip yung ganong itatanong. Para sa akin lang kasi, itatanong ko lang diskarte o diploma at bakit. Pero yung tanong na, kamusta naman yung sitwasyon mo ngayon? Mas nalaliman mo pa yung tanong na Hindi ko nga alam kung ba't ko nasabi yun Tawag nito,
Ano ba yung sinabi ko? Na naging dahilan ng parang nag-loading sila lang. Hindi. Karamihan kasi kuya, ang naging sagot kanina sa mga tinanong ko ay diskarte. Diskarte. It's about ano kasi yun. Sige siguro, Sige. bawat isa sa Sige, kanila, Bogey. bigyan natin ng pagkakataon. Magpaliwanag. Ako, mama sa. Bumili siya yung takbo mo ah. Si Kuya Bogey. Siya again. Kasi kanina, diskarte. Oo nga, sa'yo nga eh. Basa. Hindi ko na mabasa. Hindi kasi kanina ang sagot mo, diskarte. Although nakapag meron kang diploma, nakapag-attain ka ng nakakuha ka ng diploma, ang sinagot mo pa rin ay diskarte. Oh. Kasi, yun nga kasi, medyo nagkulang sa tamang diskarte. Kaya, buti na napapunta kay Kuya Kabis. Namunta sa'yo. Namunta kayo. Parang safe yun ah. Pero kung may pagkakataon ka na babaguhin mo or bibigyan ka ng chance, sa ngayon sa naging kalagayan mo ngayon, sa naging estado ng buhay, kumbaga, diskarte or diploma pa rin. Ano sa tingin mo yung dapat na mas nagamit mo? Kung meron ka nun. Diskarte. Diskarte pa rin. Galing. Diskarte. Ikaw ba ay? Tapos na ako ah. Hindi nga. Kamusta nga daw yung naging resulta sa'yo? Sa akin naman po, lahat nagawa ko ng diskarte bro. Wala pa rin asidyo. Kung bibigyan ka ng chance din. Diskarte pa rin. Diskarte Kasi pa rin. kulang pa eh. Kulang pa ang kaalaman ko sa diskarte. Ang naisip ko lang na diskarte, kumain sa loob ng 3 araw. Isang araw, 3 beses. Kumbaga, realidad lang ng buhay yung yung... Oo. Buti na lang dito si Kuya ka business. Kaya, Ngayon, 5 beses na. Hindi, before wala pa si Kuya ka-business, wag mo na siyang i-involve. hirap. So, ayaw mo talaga ng diploma din. Ayaw. Diskarte talaga. Kung halimbawa, di ba, hindi tayo nagkakilala at sabi mo nga hirap ng buhay, pero umiiral yung sinasabi niyong diskarte. Tagal na yan di ba? Tama. Umiiral na yan sa inyong pagkatao, yung diskarting pinaninindigan ninyo. Matagal na yan, hindi pa tayo magkakilala, umiiral na yan diskarte. What if, o ano kaya kung halimbawa, may diploma ka ba? Ano kaya, mas mapapabuti ba ang sitwasyon mo? Huwag mo munang isaklaw yung sa ka-business ha. O mas pipiliin mo pa rin yung sinasabi mong diskarte. Kaya ang tanong kasi, ni Buddy, diploma o diskarte? Ano sa palagay mo? Napaisip ka rin nun. Ano sa tingin mo? Kung sakaling diploma, kung meron kang diploma, na ginamit mo nung... Diskarte pa rin. Kasi, Sa palagay mo kaya, kung halimbawa kay may diplomang pinanghahawakan, magtutulak ka kaya ng kariton, magtitinda ka kaya ng saging? siguro Malalagay ka kaya sa ganong sitwasyon? Siguro po kung nakapagtapos ka, siyempre, didiskarte ka kung paano ka maghanap ng trabaho. Okay, so ando na, nakapagtapos ka, may diploma ka. So ibig ba sabihin pagka may diploma ka, ang magiging diskarte mo ay magtulak ng kariton at maglako ng saging? Ganon pa rin kaya? Hindi ano? So ano ngayon ang pipiliin mo? Diploma o diskarte? Diskarte pa rin. Diskarte pa rin sila. Kasi kung may diploma ka, oo, tataas yung antas ng pwede mong maging trabaho. Pero baliwala pa rin yung wala kang diskarte. Diskarte pa rin papairal mo. May diploma ka, tataas lang yung antas. Okay. So, kailangan mo sige. sapat na kaalaman na lang sa papasukin mo. Bago sumagot to, yung sino pa hindi nakasagot? Babae. Tatlo sila, no? Siguro, dapat ipatanggal na ng gobyerno yung pag-aaral. Hindi, kasi eto mga buddy, may punto kasi si Kuya. Ito ay binibase niya base dun sa mga sagot nila. So, may punto. Malaki yung punto ni Kuya. No? Kasi kung talagang mas mahalaga ang diskarte compare doon sa diploma, buong mundo merong eskwelahan, pag-aaral.
At makakamit mo ang diploma sa pamamagitan ng pag-aaral. Di ba? So, ako'y nagtatanong lang naman. At hindi pa ako sumasagot. At hindi ko pa sinasabi kung ano yung aking paninindigan. Diskarte ba o diploma? Hindi pa ako sumasagot. Nagtatanong pa lang ako eh. Tanong pa lang. Medyo napapaisip nga kayo mga buddy, Diba? pambira. So, ibig sabihin, binatay ko lang po dun sa sinabi ni Power Ranger, dapat pala tanggalin na yung mga school, sa eskwelahan, no? At ikampanya ng gobyerno na wag na kayong maghangad ng diploma kay Diskarte! Diskarte! Ganun na lang ba yun? Ganun ba yun? Buong mundo merong pag-aaral, may eskwelahan, meron pang Harvard, Universities. Paano kaya kung ang diploma mo ay Harvard? Galing Harvard. Diba? Oo. Ibang yun, ibang level yun. Diba? Ako'y nagtatanong lang po. Ikaw, Nix, hindi mo babago ang iyong pananaw? Kasi ang sagot mo kanina, diploma kasi siya kanina eh. Diploma tapos diskarte, kumambyo siya. Pero parang meron siyang gustong ipahiwati ko na isabihin na mas malalim, iklaruhin kanina eh. Kasi base dun sa sinabi ni Kuya, kung diskarte yung pinili mo, naging maganda ba ang resulta ngayon sa'yo? Base sa narinig ko kay Kuya, mas importante pa din yung yung diploma. So, diploma kaya naman. So, diploma siya. Pero mga Okay. pareho kasi silang importante. Kasi kapag nakapag-aral ka, may naabot ka sa buhay, nakapagtapos ka ng pag-aaral, yung isip mo kasi lalawak yung kaisipan mo eh. Siyempre, madami kang malalaman. Madami. Mas makakadiskarte ka ng mas magagandang diskarte. Ganun ba yung ibig mo sabihin? Ako ay nagtatanong lang. Hindi ko pa sinasabi yung aking sagot kung diskarte ba o diploma ha. Sana maging malinaw yan. Yes. Opo, ganun po. Yung gusto ko sabihin Kanina. Diskarte ba? Diploma. Tapos kasi po, pag halimbawa, wala kang diploma, hindi naman lahat kasi yung iba kasi, di ba, hindi nakapag-aral, parang konti yung diskarte na halimbawa, yung limitado na kasi. Ano ba yung gagawin? I-elaborate ko lang po, mga kabisnes namin minamahal. Pagka sinabi mo kasi yung diskarte, saklaw dyan yung iyong kaalaman, iyong kasanayan, at abilidad, no? Tama. Saklaw yan. So, hindi mo masasabi ang isang bagay na diskartihan mo kung wala kang in-apply na kaalaman at syempre time and yung effort, no? So yun, so yun ang sagot ni Nika po eh. At yung sagot ko mamaya na. Si Jun. Eto mga buddy, alam ko na magiging hati talaga yung opinion nyo lalo dyan sa mga comment section. Pwede po kayo mag-comment kung ano po yung inyong mga opinion. At muli po, wala pong tama at maling sagot dito. Kanya-kanyang opinion po natin, tsaka kanya-kanyang pananaw sa buhay, kumbaga. Ito na ay, kung bakit ko naisip yung tanong na to, ay sumasaklaw din yun kung bakit, kumbaga, kasi depende sa mga narating ang ganda nga ng sinabi ni Kuya, kasi sumasalamin yun sa kung ano ka ngayon. Kasi naisip ko Kuya dun sa mga tanong dati sa interview na kung nakaka-relate yung iba dyan na 10 years from now, ano ka na sa tingin mo ngayon? Parang ganun kasi tapos minsan may sinasagot tayo dyan, nag-a-apply pa rin ako ng trabaho. 10 years from now, boss mo na ako, sabi ko rin sa manager. Oo. Hindi, totoo po yun. May mga ganun, mga answering paper dyan tapos kalimitan yung mga interviewer, yung mga HR, yun doon sila madalas tinitingnan yung question na yun, no? Doon sila madalas interesado. 10 years from now, ano itong sinabi mo? Gagana pa yan sa'yo eh. Oh, talaga? Boss na kita ha? So, sa akin, yung ganong paraan ng aking isinagot doon, just to caught the attention of the
interviewer. Yes, kasi iba pagka nakuha mo attention nila. Tatandaan ka na nila eh. Di ba? So, diskarte ko yun. So, ngayon, tanong ulit, ayun na. ano nga ba ang mas the best? Kasi isa lang pwede piliin, diskarte o diploma. So, nasaan tayo natigil? Kay Junjun. Kay Junjun. Kay Junjun na ngayon. Ikaw, Jun, final answer mo na ba yung diskarte? Pero yung binanggit ko kanina, excuse lang Jun ha, susugan ko lang kasi baka may mga kabataang nanonood. Opo. Malaking puntos ito eh. Yung binanggit ko kanina about doon sa HR, yung mga interviewer, sa mga pagka nag-apply tayo sa mga kumpanya ng trabaho. Totoo yun. Totoo na meron talaga mga ganong tanong at may mga questionnaire silang binibigay. At totoong diskarte ko yun. O totoong diskarte yun at effective yun. Oo, na makuha mo yung atensyon ng interviewer. Tama. Para matandaan ka nila. Kasi meron yan silang isusulat sa papel mo na parang recommendation na para umakyat ka sa ibang level, mas mataas na level na interview o examine, ano? So, ayun. So, ngayon, wala pa rin akong sagot kung alin ba ang para sa akin na mas mainam, diskarte o diploma. Hindi karaniwang diploma, Harvard. So, dagdagan ka ng mga buddy yung sinabi ni Kuya kanina na yun yung diskarte niya para mag-caught ng attention ng interviewer. Actually mga buddy, based sa experience ko din, totoo yung sinasabi ni Kuya kasi dati pag sunod-sunod kayo sa pila o kaya sa upuan, kung sino yung medyo matagal, in-entertain siya ng nag-interview. Yes. Malaki yung chance na pasado siya. Kasi pag mabilisan lang, wala na. Katulad ko, kung kunyari pag in-interview ako tapos ilang tanong lang, sige, papatawag kita ganun. Parang wala talaga bagsak ka. Pero pag once na nakot mo yung attention nila, nakapag-communicate ka sa kanila, ang laki ng chance na pumasa ka. Kaya ang ganda ng sagot ni Kuya. Jun, nag-iisip pa rin? Diskarte pa rin. Diskarte pa rin. Kasi di ba nga yung gaya na sabi ko kanina, advantage naman talaga ng may diploma. Kaso nga lang, hindi mo naman makakamit yung diploma na yun kung wala kang diskarte sa pag-aaral. Ganun na din yun pag sa trabaho. Kung wala kang diskarte sa pag-a-apply, gaya nga ng sabi ni Kuya, wala kang diskarte, di ba? Hindi ka rin naman mapapasok, di ba? Pero yung diploma mo, Harvard. Oo. Galing sa Harvard ang diploma mo, palagay ko pag dito ka sa Pilipinas nag-apply kahit na anong kumpanya. Sobrang yun. Habulin. Di ba? Habulin ka talaga. Pero nasa iyo pa din naman yung diskarte mo kung paano ka mag-apply. Sino pipiliin mo? Bakit naman kailangan mo pang ilagay yung sarili mo sa tawag ba nito nakahang samantalang kung gagamitin mo yung Harvard mong diploma, no more question. Yes. Lapag mo lang yan sa table ng Siguro ang question na lang doon na, Sir, Ma'am, binata o dalaga ka pa ba? Yung point ko, di ba? Harvard. Baka ang itanong sa'yo doon, baka hindi mo kaya, hindi namin kaya yung expected mo na salary. Yes, may mga ganyan. Na kaagad. Pero sa'yo, diskarte talaga. Well, yan, tawag nito, respeto natin. Respeto. Yun ang kanyang sagot. Yun ang kanyang opinion. Batay nga sa binanggit ni Buddy, wala namang mali at tamang sagot dito, no? Pero merong lesson. Merong lesson. Lesson learned. Hindi. Merong yan. Mamaya, sige. Yan, si Mama Sang na. Last. Kain o tulog. Hindi. Mama Sang, ulitin ko yung tanong sa'yo kanina, baka nagbago yung isip mo. Kung bibigyan ka ng chance na magkaroon ng isang diploma galing sa isang mataas na paaralan, kilalang paaralan, kung bibigyan ka ng chance, anong pipiliin mo? Yung diskarte mo pa rin? O diploma? Ibabase na natin sa katayuan mo ngayon sa estado ng pamumuhay. Importante talaga sa akin pa rin diskarte. Diskarte pa rin. Saka marami kang
graduate dyan, wala naman trabaho. Di ba? Common na sa tao yung madiskarte ka sa buhay mo para kumakas ka. Kailangan mo magtiyaga, wala ka tiyaga, wala kang nilaga. Ano lang po diskarte. So, ibig sabihin, Mama Sang, kayo ay matyaga. At ano ba? Ano yung binanggit niyo po? Kailangan may tiyaga. Pag wala kang tiyaga, wala nilaga. Kailangan magtiyaga sa buhay. So, ang isang matyagang tao ay kagaya ni Mama Sang. No? Okay. At sino pa ba, boss? Meron pa ba? May idadagdag pa kayo ron, Mama Sang? Kaya kung kakakil sa buhay mo, walang mangyayari sa sarili mo. Nga. So, ang isang madiskarte at matyaga o ang sabihin na natin sigurong halimbawa ng isang madiskarte at matyaga sa pagkakataong ito. Sa pagkakataon. Sa pagkakataong ito at saka dito lang sa senaryo na ito. Tayo lang. Ay isa sa halimbawa si Mama Sang ng isang madiskarte at matyaga na tao, no? Yun, batay sa kanya po yun ha. Don't get offended. Ito'y pag-uusap lang kasi meron akong mahalagang ipupunto. At walang pang-insulto ha. Huwag nyo alisin yan dyan. Kailangan malawak ang ating unawa. Open-minded tayo ha. Okay? So, ganun ang lumalabas. Mama Sang, nak, adoy. Saya na, Mama Sang. Kasing tabi po ha. Huwag ka sana magdaramdam sa akin. Yun nga, dito sa pag-uusap-usap natin, sabi ko nga, isa ka sa halimbawa. Bakit? Kasi hindi lang naman ikaw ang sumagot o nanindigan ng diskarte. Ganon din si Junjun, isa rin sa halimbawa dito sa sirkulasyon natin ng grupo ng mga tao na nag-uusap-usap. Isa rin siya sa halimbawa na madiskarte. Yan, yung times na nasa probinsya ka pa at si Bay Papaya ay limitado yung pagpapadala dahil sa si Bay nga ay nagtatrabaho bilang naglalako ng saging. So, isa siya sa mukha ng madiskarte at pinanindigan nila yon. Si Nika naman, ano yung ano na? Di ba po sabi mo ba yung diploma mo Harvard? Galing sa Harvard. Siyempre yun yung grabo na yun. So, ang kay Nika naman is diploma. Lalo pang mataas ang uri ng, kumbaga, inihalimbawa lang natin. Siyempre, kung sa realidad, malabo naman na kami rito ay makakuha ng diploma sa Harvard, no? Na nanggaling sa Harvard. Pero, kumbaga, i-ano na natin, to the highest level na ang pagpipilian mo, halimbawa, diploma na galing sa Harvard at saka diskarte. So yun, nanindigan si Mama Sang, si Junjun. So yan sila yung mga halimbawa ng mga taong madiskarte at si Mama Sang naman kanina dinagdagan niya matyaga. So siya yung taong madiskarte at matyaga. Tapos si Nika naman po ay ang kanyang ang binanggit ay diploma, no? Okay. At yung kanyang paliwanag about doon ay kung di ako nagkakamali, batay sa aking pagkakaalala, kasi daw kapag ikay may diploma, ibig sabihin ay nakapag-aral, ay mas magiging malawak yung iyong kaalaman patungkol doon sa aplikasyon ng diskarte. Kasi gaya ng binanggit ko nga kanina, yung diskarte, yung anumang bagay na iyong diniskartihan o didiskartihan, ay kailangan mo ng kaalaman, no? Knowledge. Kailangan mo ng kasanayan, no? Alam mo dapat gawin yon. At so yun ang sagot at paliwanag ni Nika. Ngayon si Bay naman, ang sinabi ni Bay kanina, nanindigan pa rin siya ng diskarte at hindi na magbabago yung Bay, diskarte pa rin.
Compare doon sa diploma ng Harvard. Ha? So, ganun pa rin. So, si Bay, yung halimbawa ng taong madiskarte na yun nga po, no, ang naging hanap buhay niya noon ay naglalako ng saging, tulak yung kariton at maraming pagkakataon na nalulugi siya kasi hindi siya nakakabenta at nabaon siya sa utang dahil nga po sa ang kailangan kasi doon ba pagka once na in-out mo na ay ipaubos mo na talaga. Kariton mo, obligado mo na yung ipaubos. Wala, labas na amo mo to. Yes, so kumbaga babayaran mo na kung magkano yung amount nun. So kaya nagkaganon, lumaki yung kanyang utang. So siya naman yung halimbawa rin ng isang madiskarte. No? At yun ang resulta ng mga pagkaunawa, pagkaintindi nila sa salitang diskarte. At maaaring sa aplikasyon na rin dahil sa talaga namang umiiral na yan noon pa, no? Yun, no? Hindi pa tayo magkakakilala, umiiral na sa inyo yan. So yun, ito si Bay Papaya, isang madiskarte. Okay. At si Boogie, ano yung sa'yo, Boog? Sabi niya kanina, bagaman na meron siyang diploma, ay pinipili pa rin niya ang diskarte. So, okay. Kinapos pa rin. Kinapos saan? Sa height? Mga ka-business, huwag kayo ma-open ha, baka mames. Mapagbintangan nyo akong nilalait ko sila, huwag ganun. Ay, nako. Ito yung pag-uusap lang at may mahalaga tayong kaklaruhin dito mamaya-maya ng konti, no? At maging yung ating mga viewers na hindi pa narinig ito ay mabubuksan yung ating unawa at kaisipan. Pero doon sa mga alam na ito ay magsilbing paalala na lang, no? Magsilbing paalala. So yun, Bogs, may gusto ka pang idagdag doon sa iyong sinabi? Alright na, Bogs. Alright na. Alright na si Bogs. So si Bogs, diskarte din. Diskarte. Bagaman meron siyang diploma, no? Pero mas pinili niya ang diskarte. So, ilang taong ka na, Bogs? 37 boys. 37 years old. Pinaiiral mo yung diskarte. Simula, syempre, nung ikay nag-high school siguro, no? Nagkaroon tayo ng isip na kapasidad na para mag-desisyon sa mga bagay-bagay. So, since high school, first year high school, pinairal mo na yung diskarte. So, ang naging resulta naman po sa kanya ay bagaman siya ay may diploma, ano yung mga napasukan mong trabaho? Sa mga fast food chain lang. Fast food chain. At hindi natin dapat nilalang yan, yung fast food chain na mga pagtatrabaho dyan, no? Yan ay marangal na hanap buhay. At ano pa? Tapos yun nga po, tinda-tinda ng merienda nung. Okay. Nagtinda ng merienda, naglako rin ng merienda kasi humahango po sila sa amin noon. At parang tulong ba, no? At yun, maliban doon, sabay sa motor shop ko is yung tipong habang nagtitinda ako noon, pumapasok din ako sa motor shop. So yun, mekaniko. Mekaniko ng motor, no? At isa si Boogie sa mukha o halimbawa ng taong madiskarte. Na bagaman meron diploma, ayan, sabi nga ay pinairal o mas pinili yung diskarte. At ito siya ngayon. Ito yung isang halimbawa ng pinili ang diskarte. At ito naman si Power Ranger. Diskarte. Diskarte rin po, pero yun nga po. Nagkinulang sa sapat na kaalaman at kakayahan. Meron tayong bagong
Kuya. Ay! Ay! Uy, nakaingay. Magandang gabi, boss. Magandang gabi. Pasok, pasok. Pasok po. Tama-tama dating mo. Tama-tama at lulubos-lubosin ko na. Sa'yo na to huli. Sa'yo na to. Bago sumagot si Kuya, abay, para at least marinig natin yung mga Ano? opinion ni Kuya. So, dito tayo kay Power Rangers. Power Rangers. Diskarte pa rin po. Pero nga po, yung sa karanasan ko, kinulang nga ako sa sapat na kaalaman at kakayahan. Yun po. Diskarte. Kahit bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ka sana ng diploma. Kung may Harvard. diploma ako, yun pa rin po eh. Diskarte. Gagamitin ko lang yung diploma ko para maisa katuparan ko yung diskarte ko. Maitaas ko lang yung antas ng level ng pwede kong maging trabaho. Pero kung sa tingin mo Kuya, kung meron ka ngayong hawak na Harvard na diploma, ano sa tingin mo ang estado ng buhay mo ngayon? Sa tingin mo? Maganda na siguro. Maganda na. Maganda Kasi na. noon pa, naisimulan ko na naitaas ko ng antas ng trabaho ko. O di kaya nakapag put up na ako ng kung ano-anong mga negosyo. Kasi makakapagpasok na ako sa trabaho, tapos siyempre mataas ang maging sweldo ko, magkakaroon ako ng access sa kung ano mang business na gusto Mataas kong na sana yung iyong antas. Anong pipiliin Anong mo? pinili mo? Diskarte o diploma? Ngayon, Yung diploma kasi kasangkapan siya para magawa mo yung diskarte mo eh. Oh, given a chance na nga, nabibigyan ka Kuya. Ng Diskarte pa rin talaga. hindi ganito yun. Nilinawin natin linawin ano po natin, mga linawin natin. business namin minamahal. Ganito ito ang topic, Yan. content ni Buddy. Ano pipiliin mo? Diploma? Halimbawa, yung pinakamataas na uri ng diploma, Oo. Harvard. Ikaw na bahala kung saan Graduate ka ng Harvard, Oo. may diploma ka sa Harvard. O diskarte. Isa lang ha. Yan. So, mamaya ka na sumagot. So, doon umikot yung aming usapan. Topic. Talakayan. At gaya ng binanggit ni Buddy, walang mali na sagot at wala rin namang tama kasi sarili mong pananaw yan eh. Kumbaga ito, parang sharing lang. At realization. Marirealize natin tama ba yung pinili ko? No? Parang ganon. So, yun. Okay na si ano? Okay na siya. Okay na po. Okay ka na Ano Rod? talaga, diskarte talaga. Diskarte talaga po. Lahat kayo, kung halimbawa bibigyan ng pagkakataon na graduate ng Harvard, di ba? May diploma ka o diskarte. Hindi magbabago. Diskarte ka pa rin. Ayaw mo nang graduate ka ng Harvard. Kasi in-emphasize natin Kuya sa kanila na talagang mataas na antas. Yes, oo. Talagang binigyan ng chance na kung ano man yung Ikaw, pipiliin Nick. sana. Kasi po sa akin, binigyan ako ng chance na Oo. tapos sa mataas na antas, tsaka sigurado na yung ano mo, parang kinabukasan Future ko. mo, oo. Doon na po ako. May diploma siya ng Harvard. May diploma siya. Yun ang ng pinili niya. Yun po. Tapos si Mama Sang ay ganun din ano po. Diskarte. Diskarte. Tapos Toy, maliban kay Nika, lahat ng sagot ay puro diskarte. At sabi ko nga kanina, pinagpauna ko na ito'y usapan lang, huwag ma-offend. At inihalimbawa ko yung mga pagkatao nila, kalagayan nila nung wala pa sila rito sa ka-business family bilang mga madidiskarting tao. Kalagayan ni Junjun noon sa probinsya, madiskarte. Kalagayan ni Mama Sang, no? Nung wala pa siya sa ka-business family, wala siyang mga tutulugan, di ba? No? Kung saan-saan lang, madiskarte. Dinagdagan niya pa, matyaga. So siya yung halimbawa ng tao na madiskarte at saka matyaga. Yan yung katayuan niya, no? Huwag kayong ma-open, huwag sasamain yung loob, mahalaga ito. Si Biden naman, ganun din, no? Wala pa siya sa ka-business family, diskarte din siya eh. Yung katayuan niya noon, nung siya naglalako pa ng saging, siya yung isa rin sa halimbawa na tao dito sa atin ngayon na nag-uusap-usap naman diskarting tao sa kanyang naging katayuan. Madalas nalulugi at nabaon sa utang dahil hindi napapaubos yung tindang saging. Madiskarte, siya isang halimbawa ng taong madiskarte. Si Bogie naman, bagaman mayroong diploma, ay mas pinili niya yung diskarte at ang naging trabaho niya
nakapasok siya sa mga fast food chain, tapos naging mekaniko ng motor. No? Si Ranger, diskarte pa rin, at yun, yung kanyang naging kalagayan dati, batay na rin sa kanya kanina na kinakapos, no? Kinakapos, kaya nga nag-abroad. At doon na nagkaroon pa ng mga naging problema pa, no? Dahil sa kakulangan, pinansyal, pangangailangan, pangtustos sa pamilya. Isa ring halimbawa ng taong madiskarte. Burnok ay sa kanya naman, ang sinagot niya kanina ay pakiulit mo para alang-alang kay Intoy, para bago siya sumagot, at least klaro lahat, parang nandito na rin siya kanina. Ay, apo kuya, yung sa diskarte ko nung una, wala pa ako dito. Yung makatawid lang sa isang araw. Pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Pero yung binigyan kayo ng chance, Harvard yun eh. Pero ikaw, kasi kung bibigyan ka ng chance, magbabago ba isip mo? Diploma ng Harvard o diskarte? Ang diploma ng Harvard, di kaya ang yun eh. Yung sa Harvard kasi mataas na uri yan. Mataas na uri na yan eh. Tsaka yung Harvard, ibig sabihin, malaki na yung kaalaman ko. Malawak na yung pwede kong gawin. Lahat pwede kong pasukin. Yung sa ganung Harvard. Eh kung bibigyan ako ng chance, doon ako sa diploma may Harvard. Hindi, binibigyan na kita ng chance. Hindi, sa usapang to. Yung chance ko, yung binigay na chance na yon sa Harvard ako. Kasi hindi mo, ibig sabihin, yung diskarte na sinabi ko ng ganun sa ganun, pagka may Harvard na diploma, hindi mo nadadanasin yung ganun. Ang diskarte mo na lang kung paano mo i-handle yung mga nahahawakan mo ngayon. So, diploma na sa'yo. Diploma. Sa Harvard ako, diploma. Ang problema lang dito, sa usapan kasi natin, realidad tayo eh. Sa laging karanasan natin sa buhay natin eh. Wala tayong kakayang mapunta ng Harvard eh. Hindi, given a chance nga. Binigyan niya ng chance eh. Kasi para maalis yung doubt na baka mamaya kasi magkaroon ng isipan na saan ba galing diploma? Baka mamaya diplomang recto o diplomang university dito sa bansa natin, hindi naman sa mini-menos natin. Baka kasi magkaroon pa ng isipan na patungkol dyan sa diploma na hindi ganun kataas ang pagkakilala. So, itinaas na natin. Kunwari, diploma ng Harvard. Ang pagpipilian mo, diploma ng Harvard o diskarte. So, ganun umikot yung kung Harvard talaga, diploma na rin ako. Kung Harvard. Bago din siya. Opo, kung Harvard. Ito mga buddy ay napakagandang topic talaga. Sino pa ang... Hindi pa nasagot. Siya na lang, hindi pa nasagot. May gusto pang magbago ng desisyon? Diploma, pinakamataas na uri na diploma o diskarte. Maganda na rin yung sabi ni Kuya kanina na hindi peke totoo. Kung may chance niyo na to na magkakaroon ng diplomang ganun kataas. At saka dito kasi napaka makabuluhan itong usapan na to kasi magre-reflect ito sa inyong mga personalidad. Totoo. Yung inyong mga sagot nagre-reflect din sa ating mga personalidad. Tapos mamaya yung ibibigay kong paliwanag ay hindi ko yun ipagpipilitan na sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Ganon din naman sa viewers dahil sa sarili ko lang yun eh. Sarili mo. Diba? Opinion at karanasan. Sarili ko lang na opinion yun. So, iginagalang ko po lahat ng kanilang sagot at yung aking paghahalimbawa ay totoo yun. Di ba? Opo. Totoo yun eh. Maaring medyo kakaiba. At parang medyo sa unang dinig ay medyo parang medyo di ba? Tumatama. Pero totoo 'yun. Sino magsasabing hindi totoo? Di ba, John? Totoo ba 'yung sinabi ko patungkol sa iyo? Sa iyo, Mama Sang, di ba? Sa iyo, Bay. Totoo 'yun, realidad 'yun eh. So 'yun yung yun yung mga nangyari o resulta ng kanilang kaisipan o pagpili sa diskarte, unlike sa diploma. Kasi kailangan kasi natin maintindihan resulta, di ba?
anong naging epekto sa iyo, anong resulta sa iyo. So sabi ko nga, hindi pa kami magkakakilala, ay umiiral na sa kanila yung discarding batay sa kanilang pagkakaintindi. At yun ang mga naging kalagayan nila. No? So, last but not the least, salamat Intoy, nakahabol ka. Yeah. Ngayon ang aking tanong, Boss Intoy, kung ikaw ay papipiliin at bibigyan ng chance, anong pipiliin mo? Diploma o diskarte? Sa akin kasi, ano eh, pwede ba ako magpaliwanag sa... Oh, sige. Hindi, sagot ka muna. Oo, sagot mo muna. Bago ka magpaliwanag. Dapat Pumili isa ka lang. muna. Isa Pumili lang, ka isa muna. lang, oo. Isa lang. Huwag kang maglala, wala namang mali. Walang sa tama, sagot, walang mali rito. Ito ay base lamang At sa irerespeto natin Oo. lahat. lahat ng sagot. Siguro sa ano ako, sa diskarte. Diskarte. At bakit kaya diskarte? Pero medyo alangan sa ano sa diploma. Kasi yung diploma kasi pag nakuha mo yung diploma, siyempre, kagaya nga ng sinabi ni Bruno, andun na eh, nakaano ka na eh. Nasa iyo na yun. Tiga, nagbago ng isip si Bruno. Nagdiploma siya. sa kanya. Diploma na siya. Yeah. Kumbaga parang Inano ko lang yung ano niya. kukontrahin mo lang parang ganun. Na andun na yun eh. Pag nakuha mo yung diploma na yun, andun na eh. Ano yung sinabi niya kanina na Malawak na yung kaalaman niya kung tapos meron doon siyang napapasok diploma. yung diskarte mo eh. Pero sa tingin ko diskarte. Mas mahalaga sa iyo ang diskarte kaysa sa diploma ng Harvard. Na tapos ka ng kurso sa Harvard. Yung gusto mong Kasi kurso, ha? aanin mo yung diploma kung wala kang diskarte. Ito boss, papalap ko lang yung question. Kung sakali meron kang diploma na ngayon, sa tingin mo, nabago kaya yung antas o katayuan ng pamumuhay mo? Kung Ganito, diploma na ako, Oo, halimbawa, kung Toy, diploma. ganito. Halimbawa, ikaw ay may kakayahan, ang pamilya mo ay may kakayahan namang ikay pag-aralin sa Harvard, no? At kahit anong kursong gusto mo, may kakayahan kang pag-aralin sa Harvard. At yun na nga, Nagkaroon ka ng diploma. may diploma ka ng Harvard, graduate ka ng mataas na kurso. At anong pipiliin mo? Diploma o diskarte? At sa palagay mo kaya, kung halimbawang ikay may diploma, ganyan kaya ang sitwasyon mo. Balikan natin sandali ha. Ito yung pagbabalik tanaw lamang. At huwag kayong matutulog, makinig kayong mabuti kasi napakahalaga nito. Buhay nyo ito, buhay natin to. At malaking kinalaman nito pagdating sa Sa hinaharap. future talaga. Oo. Malaki. Sa palagay mo kaya, kung halimbawa kayo, ang pamilya mo ay may kakayahan na ikay pag-aralin sa Harvard o ikay magkaroon ng isang diploma na mataas ang uri, ay magiging sewing machine technician ka pa kaya? Bakit? O mag-apply ka kaya sa akin yung, alam mo na, mga pinagdaanan nating hirap noon, sakripisyo, puyat, di ba hindi? Hindi ano? kaya nga doon, ano yun eh, diskarte yun eh. Na ano eh, yun, yung mga... So, kasi ibig kung- sabihin, pipiliin mo pa rin. Diskarte pa rin. Diskarte. Diskarte. Linawin ko lang ha. Pipiliin mo pa rin na... Kasi yun ang diskarte. Na nagtrabaho ka, nagbuhat ka ng bigas sa probinsya ng malayo, ilipat sa kalsada. At yun yung diskarte ni Intoy. Tapos nag-apply sa Sogo Trading para maging taga-assemble ng sewing machine. At kung halimbawa na ikay may kakayahan naman na magkaroon ng diploma na graduate ng Harvard, pipiliin mo pa rin ba yung ganong klase ng diskarte? Opo. Ano yan eh, tawag nito. Kasi kung ganun ka lang, ganung uri ka lang ng tao, kahit na mayaman ka pa, kung wala kang diskarte, wala rin. May pinupunto nga rin. Kahit na, yun nga, kagaya ng sinabi mo kuya,
may kakayahan ka na mag-aral sa ganong antas. May kakayahan ka na makagraduate ng kurso na gusto mo, no? Kasi baka, kaya klaro natin, baka mayroong isipan na gustuhin man namin, hindi nga namin kaya eh. Wala nga pampaaral yung magulang ko eh. Kaya dito na lang ako sa diskarte. Parang napipilitan lang. Dito na lang ako sa diskarte. Diskarte na lang ako kaysa piliin ko yung diploma. Pero, kaya sinasabi ni Buddy, sinasabi ko na, halimbawa, paano kung halimbawa, meron naman kakayahan. At mabigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng isang makagraduate ng kursong mataas. Hindi magbabago ang isip mo. Doon ka pa rin sa diskarte. At mas gugustuhin mo pa rin na yung kinikwento mo kay Kuya na naiyak ako na ang layo-layo, ang bigat nung sako ng palay, higit 50 kilos ano? Tapos nilalakad, maputik, dadaan sa pilapil para ilagay sa kalsada, malapit sa kalsada. At magkano lang yung binibigay siya kamo no? 25 pesos ang isang sako. Kaya kung halimbawa makaapat na balik ka, meron kang 100. Eh gaano katagal yun at gaano kalayo yun, di ba? So, sa kabila ng ganun, pipiliin mo pa rin diskarte. Okay. Well, siyempre, respeto na. At hindi na, baka magkamali kayo na ipinagpipilitan ko yung diploma. Hindi, kinaklaro ko lang. Kasi gusto ko malaman ang kanilang mga mentalidad. Nagkataon lang na si Buddy gumawa ng ganitong content, no? Gusto ko malaman ang mentalidad ng aking mga kagwangs, 3M, siyempre yung mga kasama ko rito. Okay, so yun na yun. Okay, Buds, ikaw muna. Baka may gusto kang sabihin. Ikaw muna magpaliwanag. Content mo yan. Medyo talagang, actually napaisip na rin ako mga buddy dun sa tanong kong yun kung ano yung magiging resulta. Hindi lang ako naging ready doon sa naging ano ni Kuya, dugtong niya na tanong. Kasi totoo naman at napaisip talaga kami. Sinusukat kasi dito mga buddy. Ang utak... Kasi, excuse po. Kailangan kasi sa desisyon natin ng pagpili, kasi pagpili malaman natin yung resulta. Tama. Di ba? Hindi po pwede na pipili ka ng isang bagay na hindi mo alam yung resulta. So, ayan yung actual na mga resulta ng mga pinili ang diskarte. At merong nagbago ito, tsaka ito, si Power Ranger, tsaka Burnok, pinili na nila diploma. Nika, nanatili, no? At diploma pa rin na sa kanya. Kasi ang katwiran ni Nika, kung may diploma ako, syempre, mas mai-enhance o mas mapapalawak ko yung aking gagawin. Diba? Sa buhay-buhay, no? So, ayun, go Buds. At palagay ko ako ay tapos na. Ayun, at inintay na lang natin yung sagot ni Kuya. At yun nga mga buddy, dito makikita natin mga buddy yung ang kakayahan kasing mag-isip ng isang tao ay ano yan mga buddy, kumbaga hindi yan limitado. So dito makikita natin, so ako man din na kumbaga nabulaga o na ano bang term yun, na nabigla sa mga naging sagot nila kasi napatunayan dito sa usaping to na ang pag-iisip ng tao ay hindi yan na basta-basta mafi-fix. Yung words kasi natin napaka-powerful ng mga buddy. Actually, marami pa akong pwedeng gustong gawing content. Pero dito, nakita ko na parang napaloob na lahat dito yung gagawin kong content sana. Which is, yun nga, sabi nga ni Kuya, marami siyang mga naidagdag na mga katanungan. Which is, napakaganda kasi nga, sa usaping ganito is, sabi nga, 2 head is better than 1 head. So, ang ganda nung naging resulta. Para sa akin mga buddy, hindi ko alam kung nakasabay po kayo sa amin. Pero, again, sabi ni Kuya, ang usaping ito ay dito lamang sa circulation namin ngayon. So, maaaring yung iba, may iba-ibang opinion sa comment section natin. Magiging hati ang opinion. Pero ito sa amin ay para dito lang sa grupo namin, sa Kabisnes Family. At sabi nga din ni Kuya na nagkataon na ako yung gumawa ng content na gusto niya rin malaman yung mentalidad o kaya yung limit ng isip ba, kumbaga yung mga personality. Kasi hindi lang kasi nakikita yan sa kilos o gawa, makikita rin yan kung the way magsalita at pag-isip. So,
ako, nakaka-amaze na parang yung content pala na iniisip ko, syempre kung may patnubay at may isip ni Kuya Ka-Business ay mas lalong lumalim. Pero syempre, kailangan nating malaman ang opinion at sentimento ni Kuya Ka-Business. Sumagot ka sa muna. bagay na yan. Sumagot ka muna. Hindi, ako yung huli. Sa aking vlog to eh. Nagpahuli. Hindi, ang sagot ko naman kasi mga buddy ay based sa experience ko lang din. Hindi ako kukuha ng sagot galing sa inyo kasi magkakaiba tayo ng naging experience sa buhay. So, ang magiging sagot ko lang ay base sa naging karanasan ko at kung ano ako ngayon. Yun. Pero syempre, ako muna ang bida. Si Kuya muna ang aking tatanungin. Dahil ako ang kuya, kailangan mo sumunod sa akin. Kailangan mo mauna. Bago ko ibibigay yung aking Pero bago yon ay muli po paalala mga ka-business, wala po tayong inaapakang tao. Yes, Mama Sang, love you. I love you Mama Sang John. Yun ay halimbawa lamang, no? May Power Ranger halimbawa lang yon, realization, realidad, no? Halimbawa lang yon. At totoo naman di ba? Para mas lalo nating maintindihan. O nga no, pinili ko yun tapos ito ako. Tama ba yung pinili ko? Di ba? Dapat naiisip natin yon. So, go ahead, Badge. So, wala talaga akong kalusunan. Ako pa niya sasagot. Hindi, totoo rin yung sinasabi ko Ako ang kuya Tama. Ako, may rights ako na magsabi at saka i-advise si Buddy na kung pwede siya unang magsalita at sabihin niya kung anong kanyang pipiliin. Yun. Sabagay tama naman yung mga buddy at huwag kayong mag-alala, ako naman mag-i-edit. Hindi, ito tama buddy. Ang sagot ko, kasi napakinggan na namin lahat yung mga sagot at inatingan natin yung sagot ni Kuya. Para sa akin kasi mga buddy, ito ay base sa experience ko at kung ano ako ngayon. Kung given a chance na papipiliin kung diploma o diskarte, base sa experience ko, diploma ako. Bakit diploma? Kasi nagamit ko yung diplomang yun sa mga nakaraang panahon ng aking buhay. Kung bakit ako nandito ngayon. Siguro kung given na chance na mas mataas ang diploma na meron ako o meron akong mataas na diploma o kahit hindi natin sabihing mataas kasi ako mga buddy hindi naman ako. Undergrad kasi ako. Although pag sinulat mo yun sa resume mo, ito reality lang. Pag sinulat mo yun sa resume mo kung high school graduate, undergrad ng college, tsaka graduate ng college, kahit papaano may laban yung undergrad Kahit papaano, doon sa high school graduate lang. So, isa yun yung naisip ko na hindi lang siguro ganito. Although wala namang pagsisisi, walang hesitation, pero ang pagsisisi ko lang sa akin siguro ay hindi ako nag-aral ng tuloy-tuloy. Siguro sa financial na rin na aspect, sa kinulang sa pagkakataon. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, hanggang ngayon mga buddy, kahit hanggang ngayon gusto ko pa rin mag-aral. Diploma pa rin ang pipiliin ko. Kasi sa tingin ko, hindi lang ako ganito. Kasi ang gusto ko talaga maging abogado at doktor. So, kung may chance na mag-aaral o nagkaroon ka ng diploma, siguro, in reality, hindi ako kabilang sa Ka-Business Family ngayon. Maaring isa ako sa sumusuporta sa kanila, sa mga tumutulong sa kanila kasi abogado ako o kaya doktor ako. At yung estado ng buhay ay, syempre, mas mapapataas ko yun. Kasi, kung sa diskarte ang pag-uusapan, pagkapanganak, paglaki mo, natututunan mo yan. Pero yung galing sa mga institution, kung saan itinuturo sa iyo ng ibang tao, hindi mo yun makukuha kahit kani-kanino lang. Yung mga edukasyon na, ganitong gawin mo pag meron kang kaso, ganyan, hindi mo yun makukuha. General knowledge. General knowledge is talagang natututunan habang lumalaki, nagkakaedad ang tao. No? General knowledge. Kasi, pwede mo yung malaman through news, sa mga M's. Yeah. Hindi kayo ibig ko sabihin yung mga balibalita, no? Chismis, no? O salit-saling mga salita, no? Hindi kayo yun, nak. At sa iba pa ay general knowledge,
Events. Yes, events. So, maraming ano. Habang lumalaki, nagkakaedad ang tao, ay parami rin ng parami Oo. yung kanyang mga natututunan. So, yun sa mga body diploma. Kung pagpipiliin ako diploma talaga, hindi yun mababago para sa akin. Kasi yung diskarte, ano yun eh, matututunan ko yun eh, yung diskarte. Kasi meron kasi may nabasa akong comment na sabi nila, magkaiba daw yung diploma, yung marunong ka, sa madiskarte ka. Katulad na sabi niya, parang engineer, may diploma ka, magaling ka magplano, pero di ka daw marunong magpukpok ng martilyo. So, hindi ka makakatayo ng bahay. Para sa akin, mali yun, mga buddy. Marunong ka magtayo ng bahay kung hindi mo naman alam paano planuhin. Paano mo itatayo, paano mo ipoposition yung pako. Diba? Pero, masasangata kita riyan. Hindi mo kailangan maging isang engineer para makapagtayo ka ng isang bahay. Yung sa akin naman ay halimbawa lamang. Halimbawa lang yun, halimbawa. Oo. Halimbawa ko lang naman. Pero sa akin talaga, diploma talaga. Sabi, andun na tayo sa usapan eh. At ito naman ay, kumbaga, open-minded tayong lahat dito. Sharing. Ang ganda ng topic na to, ang ganda. At walang ma-open ha. Yes, Ito ito, kaalaman. At sharing lang ito ng kaalaman. At ako na ba? Opo. So yun mga kabisis naming minamahal, medyo napakahaba na ng vlog ni Buddy at anong oras na ba? Isang oras na. Di ba, ganito. Ako ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo at wala akong diploma. Bakit? Kasi walang sapat na guidance ng magulang o pagpapaunawa patungkol sa kahalagahan ng ikay makapagtapos ng kolehiyo. At isa pa, dahil siguro sa aking pag-uugali na pasaway o naging mapusok kasi maaga akong nakapag-asawa. At ang naging buhay ko ay nasa mababang antas ng lipunan. Hindi naman mababa, pero nasa uring mababa kasi naglako kami ng mga merienda at yung isang naglalako na mga kababayan natin ay totoo naman na hindi sila nabibilang sa mga tinatawag na nakakaangat sa buhay at yun ang aking naging buhay. Ngayon patungkol dyan sa usaping diploma o diskarte. Dapat mo muna kasing alamin ano bang gusto mo. 'Di ba? Ano bang gusto mo talaga? Kasi doon nagkakaroon ng problema eh. Bakit? Baka mamaya gusto mo diploma. 'Di ba? Mamaya gusto mo diploma. Ang gusto mo naman pala ay maging artista. Kailangan ba ng diploma sa pagiging artista? Tama. Di ba? Ngayon, ay gusto ko kasi maging abogado. Tama lang, piliin mo diploma. Kasi hindi ka na magiging abogado kung wala kang diploma. At kahit ano pang diskarte mo, gaano ka kahusay dumiskarte, hindi ka magiging abogado kung wala kang diploma. Tama. Isang puntos, ang galing. Diba? So dapat ikaw mismo sa sarili mo, mag-check mo, ano bang gusto ko mangyari? Ano bang gusto kong maabot? Ano bang gusto kong maging? Yan. No? Pagka na-check mo na sa sarili yung, bakit kasi gusto? Hindi gusto ng nanay, hindi gusto ng kapatid, ng tatay, ng tiyuhin, ng lolo, lola. Gusto mo mismo.
dapat ang mangyari. Para ano't ano man ang sitwasyon na pagdaanan mo, kasi hindi naman po pwedeng wala kang masasagupang mga trials, pagsubok, para makamit mo yung gusto mo, baliwala kasi gusto mo eh. Diba? Halimbawa, yung mga manlalaro ng basketball. Yan. Tingnan mo sila pagka naglalaro ng basketball. Yung ginagawa ba nila mahirap o madali? Mahirap po. Mahirap. Grabe pa ako sa ano? Takbo rito, takbo ron. Pero tanungin mo yung mga basketballista. Ito si Intoy, isa sa basketballista. Toy, nagsasawa ka bang mag-basketball? Bakit? Doon ako masaya eh. Yun, tumpak. Gusto mo kasi masaya ka ron sa ginagawa mo. Dapat yun ang matyak natin. No? Ngayon, patungkol naman sa pag-unlad. Kailangan ba diploma para ikay umunlad, umasenso, o diskarte? No? Ang diploma ay nagbibigay ng titulo. Privilege. Engineer, diploma. Doktor, diploma. Di ba? At siyempre sa sarili mo, proud ka pagka may diploma ka. Pero kung ang tanong ay batayan ba yon para kayo masenso? Makakatulong. Merong porsyento. May bahagi. No? Pero hindi hanggang doon lang sa pagkakaroon ng diploma. Para kaya umasenso at makamtan mo yung mga gusto mo sa buhay, yung tinatawag na financial freedom, no? Kasi yun ang ano talaga ng tao eh. Yung iba kumikita na malaki pero parang halos kapos pa rin. Diba, no? Parang pambili ng bigas na iniisip pa rin. Anong pambiling ulam iniisip pa rin, no? So, ang bottom line ng itong pag-uusap natin, walang iba kundi yung pag-asenso sa buhay. Diba na? Sino ang disagree? Taas ang kamay. Sa lahat ng mga tinalakay natin kanina, ang bottom line nito, ang lundo ng ating usapan ay patungkol sa pag-asenso o pag-unlad ng kabuhayan, ng ikinabubuhay, pagganda ng ikinabubuhay. Diba? Nagkakaisa ba tayo roon? Yes po. So, ayun. Kaya, nagkaroon ng kalituhan kung alin ba ang dapat piliin, diploma o diskarte. Ngayon, para sa mga kabataan, ay hindi ko sinasabi na paniwalaan niyo po ako. At ganoon din sa lahat ng mga manonood. Huwag mong sabihin dahil sa madiskarte lang. No? Huwag madiskarte lang. Bukod sa pagiging madiskarte, dapat kasi pangunahin po mga kabisnes naming minamahal. Ano man ang gusto mong marating dito sa mundong ibabaw, no? Nahihiling yan sa Panginoon Diyos. At walang imposible ron. Doon nagkakaroon ng problema. Kasi ang tao malikot ang isip. Pero kung susuysuin mo at aalamin mo yung pinaka sikreto, ang totoo hindi nga sikreto eh. 'Di ba? Hayag nga eh, mababasa nga sa banal na kasulatan eh. 'Di ba? Para ikay umunlad, anong unang-una mong dapat gawin? Hanapin at sundin yung kalooban ng Panginoon. Diba? At lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Yun. Diba mga kabisnes, ano? So, hindi dahil sa madiskarte ka lang, kaya ka nagtagumpay. Hindi. Ano yan? Kapahintulutan ng Panginoon Diyos yan. May kinalaman yun. Kahit gaano ka kadiskarte, kahit gaano ka tampak na diplomang hawak mo,
kung hindi ka looban ng Panginoon Diyos, hindi mo siya nakumbinsi, no? Hindi mangyayari sa iyo yun. Pero kahit wala kang diskarte, o mahina ka, at wala kang mga diploma, pero kung nakumbinsi mo ang Panginoon Diyos, nakiusap ka sa Kanya na inihayag mo yung laman ng iyong puso na ito yung gusto mong mangyari sa iyo, at nabigyan mo siya ng sapat na dahilan para pagbigyan yung iyong kahilingan, mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo. Nasa pagkumbinsi mo yan sa Panginoon Diyos. Malaki ang kinalaman niya sa pagtatagumpay sa buhay. At eto pa, isa pa, panghuli, ay mga anak, mag-aral kayo mabuti ha, para magkaroon kayo ng diploma. God bless po sa atin lahat. Thank you, boss. Lupit. Lupit. Pero napakaganda ng paliwanag ni Kuya. Yung walang mga isip, sub-sub na rin Masaklaw na na. lahat. Masaklaw na lahat. Minsan, mali rin din siya. So hanggang dito na lang po mga buddy, sa oras mahigit na to. Sana maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. Thank you. Mag-aaral po mabuti. Mag-aaral po mabuti. Salamat!